Ezekiel 36:26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Sa Ezekiel 36:26. Mao kana ato ang kitik sa atong devotional karon, no? Sa atong pagpamanadtong unya sa ato ang devotional for all. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon kom Union with God. I will gospel sa Hiptality edition with 7 parts. Atong textual audio video bisalid nato nga presentation. So introduction start, mao naman gid ni lantaw calendar. Paklian na atong panawagan, paklian na ato ang mga kalendaryo diha, no? Butang na nas July, kay July na kita. Happy July na, mahigalag mga kaigsunan. Ang lantaw kalendar kita, i-pull down ninyo ang mga status bar, makita itong pizza. Tuesday, July 1. Happy July 1, no? Lingi ang gabitay nga kalendaryo para makita na. Nga maubag gid na, July ba gid na? Kasi dili paghapon na July, ha, July na. Makita atong pizza day Tuesday, naka-blue, no? July 1. O gano'n na kita moon forecast, no? Sa ato ang pagsugod o pagtapos sa bulan. Ang moon forecast nato, makita diri ato ang new moon sa July 25. Naaman dahil ni oras. New moon, 3:11 AM ko, no? Og human sa new moon, ang first quarter. Last mo ng new moon, no? Kung atong pagkatanawon, ngano diha mapud na iyang giplastar, no? Pero unahon nato ning mag-una, no? Ang mag-una gid kibali sa ato ang moon forecast, ang first quarter, no? Murag kuan po day ni siya, murag fourth quarter po ning bulan, no? Pero gisubstitute lang ni sa ngalan nga iyang second quarter new moon, no? Ang third quarter full moon. Unya ang last quarter ang kining last quarter yang ngalan. Hello? Lagi lusot, no? So ang first quarter sa ato ang moon forecast sa July 3. Sayo mo rin na kaya sa kadlaw mo rin nagduno 3:30 AM. Tapos ang ato ang second quarter kun full moon. Katunga, no? Full moon. Mahibawan day ni mo, no, nga. Andi pa man kay next 8 days gikan sa July 3 pag 8 days. July 11 ang full moon kun second quarter sa ato ang bulan. Tapos dito gihapon na kadlawon gihapon 4:36 AM. Una giya pagsugod sa iyang full moon, no? Tapos ang third quarter sa ato ang bulan na ining July, ang new moon sa July 25. Kana July 25, layo-layo iyang baktas, no? 14 ka adlaw ang iyang pag new moon. Layo day ng new moon, no? Kaysa full moon. Kaya dito na sa July 25, sayo gihapon magsugod 3:11 AM. Tapos mula sa quarter na kita sa ato ang bulan sa Hulyo nga months.
Ay, wala ni na plastar. Katapusan daya itong new moon, no? Hala, naunsa naman ni. Iyang last quarter kay nasa July 18. Umao ni siya ang 7 days, no? Nga gikan sa full mall mo 7 days. Mora ning last quarter nga dili last. Sa tigulan. Hello. Last quarter July 18 o niya 8:37 AM o sayo-sayo na tingmata na. 8:37 AM ang iyang abot nga nung AM man ni. Dali bulan AM. Last quarter ang kining last na gyud nga quarter sa ato ang bulan piki man ano pati sa bulan mapiki ta no kay last niya pero dili gid siya last ato ang last sa moon forecast ang new moon no sa July 25 on niya 3 AM makita na siyang bitay nga kalendaryo ha no o mauna kibali ang ato ang last ato ang paday quarter kay kuan last moon forecast no moon tide sa ato ang new moon gikan sa July 18 to 25 o 7 gihapon na no o 7 na mao 7 ra no maghihap ra day kag pinagpito matapos na ang bulan no kay maora man na ang atong usapan no ang first quarter ang full moon ang last nga dili gid siya last quarter no sa July 18 o niya ang new moon no amot maura po ng new nga nas katapusan di ko kasagaran new sinugdanan no o ya sa tong bulan new nga sa katapusan no ang July 25 mo nang gibanggit sa Bible no nga from new moon to new moon no kay bulan di ay ang mudagan makuha nimo ang kanang 30 days di ba so dili kay kada new moon kun dili sulod na siya sa bulan no kung wala pa'y kalendaryo madaganan gihapon na siya og pinagpito ka semana no sa iyang isa ka bulan og mahibaw-an nato ang first week kay anaa kita sa ato ang moon tide nga first quarter no so nakita sa moon tide karon nga first quarter o gibahin-bahin dai ni siya no ang new moon masakop man sa new moon ang dito sa 25 magsugod no so ang basihan sa atong semana ang moon tide no ang moon tide ang dito pa gid siya masugod gyud sa iyang semana sa July 3 no sa ato ang moon tide unya ang second nato nga week sa atong moon tide sa July 11 atong third week sa ato ang moon tide no ang July 18 so dili kibali Domingo inana kibali Domingo magsugod no ato ang semana no kung sa moon kita tapos ang ato ang last nga week sa atong July dito magsugod sa July 25 ug patapos na siya no so mao na ang ato ang pagpatin-aw sa atong pagtan-aw sa atong kalendaryo nga with moon forecast i-open ninyo ang mga Google Calendar i-update na kay nabay update dito sa atong Google Play Store no makita dire ato ang pizza ang July 1 no hindo kay na diri sa ato ang July 1 humana dayon kita sa ato ang pagbantay calendar
sa ato ang moon tide, no? Magbalik kita sa moon tide dito na pod sa pagtapos, no, sa ato ang bulan, no? Pagsugod o pagtapos sa atong bulan, largo kita sa ato ang bantay panahon, lokal, nasyonal o ang ato ang international, Pacific or Atlantic Pacific, the storm nato hurricane updates. So ato ang high nga temperature karon, bantay-bantay kay high excessive heat, no? 32 degrees Celsius. Ang lowest nato 23, kaulapan cloudy. O ang sumada total, ambot kung sakto ni siya, wala gyud kunoy bahid nga kanang wala niya gitala, pero naay precipitation di ay, no? Nakita precipitation diri gamay ra man gud, no? So lantaw kita sa ato ang adlaw, ato ang dawn, serado en punto alas 5 na, no? Ato ang sunrise 5:23 AM. Ato ang sunset 6:01 PM. O ato ang dusk 6:24 PM. O ang dawn rabay na usab o apil ang iyahang sunrise, no? Ato tanawon sa ato ang mga alarm clock. Ang dawn from 4:59 to serado in punto alas 5 AM. Ato ang sunrise from 5:22 irog og isa ka minuto 5:23 AM save. Diri sa ato ang sunset og dusk mao pa man gihapon, guys, stay. So ang wind situation nato, galaw sa hangin. So ang high 8 km per hour. 3, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mao kana ang ato ang galaw sa ato ang hangin 5 balik sa alas 7, no? So galaw kita sa tubig sa ato ang tide forecast. So galaw sa ato ang tubig sa ato ang bag-o nga bulan, no? Sa ato ang Humans, Hulyo, Tuesday, July 1. High tide, low tide, high tide, low tide. AM, AM, PM, PM. So, mo high tide siya 3:20 AM, 0.88 meters, 2.89 feet. Low tide siya 7:23 AM, 0.54 meters, 1.77 feet.
Pero ni high tide siya, no? To 29 p.m. 1.52 meters, 4.99 feet. Habog-habog yapon siya gamay, no? Pero kato atong gitaho nga kanang pag high tide, no, kay naay gipo sa social media nga ang nabutas ay naguba ang kanang ilahang wall kuno dito, ano, nakasulod ang tubig. Tanaw nato na bay, ma-review ba nato to ang nabutas nga kuan, o nabutas ang wall, no, sa nabutas nga nakasulod ang tubig. O yan na nga siya tabang, nagsigira siya og kanang singgita sa iyang reels. Lao karay yun siya. Lo? O lara o. Hindi po, nabiyak po yung pader. Tulungan niyo po kami. Barangay San Jose SLS. Tulong. Tulungan niyo kami. O na, nabutas ang ilahang kuan. Nangayo ko na sa tulong kay na butas ang pader. So daghan pa na pa isa dire. Nabutas man ba ni? Bahasa na botas na abot liig. Hindi sanhi ng ulan kundi sanhi ng Ay, abot liig. sandbag na ginawang pangharang sa baha at agos ng tubig mula sa ilog. Oh, ay ilog di ay ito. Pero mo lagi, no, nga batayan na lagi ang ato ang report dira nga mga high tide diri, ano, kay pilihon gyud na imong pader kung week po ka nga mag-project ana, no. Ma-surprise ka ba nga pagtunay mo mamaura na iyahang high tide nga makuha, no. Pero naagiday katong ni 6 ang kanang iyang pag high tide, 6 feet, no. Nga mukusog kibali ang iyahang pwersa, no. Sumakad to nga maguba ang mga pader, no. Para na karon kani adjust na siya, no, for 99 feet. Tapos mabalik siya og low tide for ay kwanto siya sa hapon to siya to 29 p.m. ang iyahang pagsaka, no. Pag high tide, tapos low tide siya 9:41 p.m. 0.16 meters, 0.52 feet. So mao na ato ang tide forecast, galaw sa ato ang tubig. Balik kita sa ato ang hourly nga forecast. Ang high na ito nga temperature 32 degrees, ang low is 23, kaulapan cloudy. Oh, di na kayo ni siya daghan og precipitation karon, no. Karon atong temperature 26 degrees, sa atong alas 8 27 degrees, sa alas 9 28 degrees, alas 10 29 degrees Celsius, og sa alas 11 31 degrees Celsius. Adunay precipitation nga 20. Sa alas 12 31 degrees, wala na siya precipitation. Sa atong alauna 32 degrees, ug atong alas 2, no, high nga temperature. Tapos sa alauna adunay 40% nga precipitation. Sa alas 3 ug alas 4 31 degrees Celsius with precipitation nga 30-20. Sa alas 5 30 degrees, na precipitation nga 20%. Sa alas 6, 29 degrees, alas 7, 28 degrees Celsius, alas 8, 7 degrees Celsius, alas 9, 26 degrees Celsius, alas 10, 25 degrees Celsius, o sa alas 11, alas 12, alauna, 24 degrees Celsius atong lowest. Dito mahigayon, sa ugma, bukas nga ugma nga kadlawon. Sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, ang 23 degrees Celsius. O man na kita sa atong lokal. Largo kita sa atong bantay panahon.
nasyonal. Kay mag-ingon-ingon ra ba to ang ato ang Facebook nga naanak ko noy LPE, no? Sa ato ang area. Pero wala paghihapon dire sa ato ang Pag-asa weather updates no nga website. Temperature lagi hapon na itong makita dire. Ang ilahang high nga temperature 31 degrees Celsius no sa atong Metro Manila. Ang lowest 25. O init-init gani na ilang lowest no. Sunod nato nga pakisayran no ang ato anang storm no Atlantic Pacific storm update. Unsa nay katikaran sa tropical storm didto sa Mexico ato hibaluan unya taud-taud no sa ato ang balik no sa ato ang hatod no sa katikaran sa panahon sa atong storm update unya taud-taud. Bayo na din kita sa ato ang storm nato nga updates. Og adunay nabilin diri ang bagyo sa ato ang Mexico. Isa naman din nawala man si kuan Bari. Ano ang tanaw ng pass ni Bari no? Oh, dili na si Bari sa pass na si Bari no. Iyahang kategory niya tropical storm, ang max wind 74 km per hour. Iyahang minimum pressure 1006 MB. Ga-start siya sa June 28, 2025, natapos siya sa June 30, 2025. 2 days no ang tropical storm nga Bari sa ato ang dito sa Mexico. So nada yung kita'y active storm nagpabilin sa ato ang Mexico no. Ang makakuan layo na po ni siya sa land no, dagat na po ni. Ang tropical storm nga Pleusi no. Tropical storm nato nga Pleusi. Iyang propagation 11.6 km per hour. Iyang max wind 63 km per hour. Max gas 120 km per hour. Iyang pressure 906 MB. So ang atong disturbance tag 20% ra ba gihapon. Disturbance nato sa Atlantic ay 20% gyapon. 0% 2 days, 20% in 7 days. Atong disturbance sa Pacific, hala ni iro gamay. 30% in 2 days, 0% in 2 days, 30% in 7 days. So mao na ato ang updates nato sa tong storm no nga nay nagpabiling nga storm sa ato ang Mexico, ang tropical storm Pleusi. So lanto kita sa ato ang Dawar nga update sa ato ang Israel. Pero niyas naman tong DFA nato no sa ilahang alert level. Gilower naman nila ang ilahang alert level. Saan say update sa ato ang Jerusalem. Uy, happy birthday kabayan. Kinsa nga kabayan?
Ay, mga birthday day sila. O yan, nag-invite siya. Nagdala ko na siya kuan. Amo po rin 11 minutes. Tara na tumakad ba siya sa iyang birthday no? Kartahan mo po siguro to. Ay, wala na tiwas. No, sila sa dala, no? Hello everyone. Parang Greg. Basta. Ay, nakaabot na dahil sila sa iyang birthdayan. So, sa na-abrin niya, Trillion Channel look like. Ay, nakata sa Trillion, no? Mga tunnel. Hindi kaya, no? Wag pang movie ba, no? Israel. Mount of Olives Cemetery. Ano po picture ni kabayan. Ang wilderness, Judean desert sa Israel. Oh, dito ang desert, oh. Picture ni kabayan. Last Supper Room. Iha pong giadto naka bedyo siya bag-o nga kuan sa Last Supper Room. Virtual tour sa Mount Zion, Jerusalem. Basta ang lahat tara sa Oh, naka-virtual tour siya sa mainit na panahon. Init na ba dahil dito? everyone. My name is Benjamin and welcome to Pinoy Life in Israel. How are you guys? Basta kayong lahat. So kang pastor tanaw na to, balik na po ni pastor iyang kuan ri. Kaya nawala na po nilang pangamba siguro. So ni Cardo Hall, the ancient street during Jesus time. Ito man po ni kabayan, no? Ang Cardo Hall. Mo din siya ang katong ancient kibali nga mga poste, no? Nga karaan nga panahon. Diha man siya. Ay, 9 years ang gipost, no? So, dalam Israel na yung mga video-video. Kids everyone, as young people completed the service of aid and mission, we've had a truly fruitful, meaningful events and unforgettable experience. Sunod sa ato ang travel vlog. Sa iyang post dire, Israel, katong dalan sa Israel, Tel Aviv, sa Imbrano. So malargo kita sa ato ang Hope Channel nga update. Kay nakitay tagna sa pagtuon og nakitay series gahapon, no? Sa atong nightly nga series. So kang Pastor Donel Perino sa iyang The Art of Waiting. Tapos na pagkititak na sa pagtuon. Tulo-to sila ang host, no? Sila Sir Pamunag, si kanang Pastor Perin, ug napod si Dilper Colegado, no? Pastor Dilper Colegado. So man nato ang update sa atong channel. Atong kadalanan kakanalan, dili pa kita makahatag, no? Pero mauga na to kayo tong dito sa ato ang Jollibee, no? Sa sunod o basig mapuno na pud to dito sa katong gitamper na nila. Kay ready to buhos na pud tong kanto dito dito dapit sa giirog man tong police outpost, dili mo to sa Jollibee at butang nila sa atbang, no? So dito na po gitrabaho dito pero kadto sa ato ang sa corner
Ato pa to bantay-bantayan kan sa ato nila buhusan dito espalto. Bago nakitahan ay nakita sa ato ang pagpamalandong no. Sa ato ang paghan ay welcome na kita sa ato ang third quarter this year. So formally nagid kita nga third quarter no sa ato pag-ihap sa kalendaryo. Kay katong miagi atong giihap ang third quarter sa ato ang lesson. Karon ato naging kalendaryo ang third quarter. O gani kita sa wala pa kita ga first quarter sa ato ang bulan no. Apil naman nato tan-aw no ang sa atong kalendaryo ang quarter sa bulan. So ano kita sa ato ang third quarter sa ato ang kalendaryo kay July 1 nakita no. O niya atong pagatunan ang operation the crown and Moses birth of Moses kay balik karon nga semana no. O katong-katunan karon nga Tuesday the Hebrew midwives. So apil na nato siya pagtuon no ang mga midwives sa Hebrew no. Nagkana gito nga nganong duha ra man ang kadaghan ang tao sa Israel ug sa Egypt nganong duha ra kuno midwives. Basig sila ra po'y napanganlan nagubad wala lalo. Kaya sila ra pod ang gi-approach so sila ra po'y gipanganlan. Pero sa ilang duha kinsa kay manabang ni Moses diha no. So ato na siyang tukion ang ilahang kanang dili to siya mahimong katubagan to kinsa nabag kang Moses no kundi sa ilahang pagka maunungon sa Dios no ang ato ang pagkatun-an sa ato ang duha ka midwives no. So kung naka mo sa atong website makita ri ato ang image list magatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional God lives. Welcome kita sa itong paghanay sa July 1 no. Tuesday atong first part atong stewardship ng devotional reading. Magapadayon kita basa sa inyong favorite no sa ato ang Bible reading sa Isaiah half chapter katong nabilin diri ano. Katong verse 7 padulong sa verse 12 no. O niya na puti na po nato ni ang pant kay gahapon na yellow no. Rara na siya puti no kay nidot sa tanawon. So atong second part ato ang second part ang youth devotional atong Desire of Ages sa atong Desire of Ages magabasa kita karon upat ka paragraph no sa verse pages niya di 330.1 to di 330.4 uy ugma na ni matapos no. So magbasa kita upat ka paragraph o niya sa atong devotional sa atong mga youth. Ang atong third part atong devotional for all base malimatan is way forget sa July 1 answer to proper education maga part 6 na kita no atong pagabasahon dia katong kinsay sunod ni McLearn nga way klaro si McLearn no. So humana ang atong paghanay sa atong devotional per second ug third na atong part mga Sabbath school na dayon kita no. Ato ang 4th, 5th ug 6th na ato nga part. So atong fourth part sa fourth part nato sa inverse Sabbath school sa atong mga senior youth yang adults nato nga mga professional. Atong third quarter nga title The Book of Exodus. Og ato ang lesson 1 sa atong third quarter pagkatun-an yang
short nga title growth o niya iyahang long nga title growth, a blessing and a curse. Tapos sa pagkatunan kay Tuesday, alam na natin, alam na ng lahat no ang mga teksto. Tapos ato da yung Sabbath school sa atong junior youth nga murag mahantong atong third quarter, the Jesus walk. Lesson 1 ito nga series, always there. So ang Jesus walk atong team no nga third quarter. O sa Tuesday atong patunan ang Psalm 139:4. Sunod sabat ko nato sa ato ang mahamtong atong third quarter, Exodus. Ang atong tema no og short nga title, atong long nga title, Exodus, Journey to the Promised Land. Og ato ang title sa atong lesson 1 sa third quarter, ang short nga title, Operation. Og yang long, Operation, the background and birth of Moses. So mauna ka na atong mga nahanay. Okay na atong mga nahanay, atong pagatunan. Gihatod ka nato sa atong nabos sa ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Gidayugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Tix Gospel Daily, ug ang LAM, Live Test Missionary and Preachers. Gi-prepared kini no sa atong mga kahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, atong mga katambayayong no. Ato ang Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Tix Gospel Daily, ang Law, Brigadier Missionary and Preachers. Atong mga kabuhatan sa atong Harvest 25. Mahuman itong 25 ang mga buhat na to nini powered sa Harvest 25 no. Og katong nakabuhat na nato ang ato ang mga elders no. Ato ang mga youth sa ato ang kaani, atong mga asi, ato ang other pang mga departments no nga mabuhat sila nining Harvest 25. ug ato tong i-appeal ato ang My Journey with God nga Consolation, pinangga kas Ginoo kapag laom no. ug ato ang stewardship karon nga crusade niini nga mga semana no, atong mga ka-steward. So ato pasalamatan magahom nga Dios nga nihatag sa kahiginan nga padayon tagpamalandog sa iyang bulawon nga mapulong iyang pulong may gahom atong kalanon bread of life. Oy napaspas na. Bread of life, living water, source of life, the God of love and justice, precursor of prophecy, og ang ato ang Exodus no, nga ang leader sa Exodus no. So ato asad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan, kasi sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, makaka-copy and paste sa video link, makasave sa video, maka-review sa video, makasubaybay sa atong ma-distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, o sa atong Spotify. Og ato sad pasalamatan no mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kay sila atong mga contributors no, collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, maka-copy and paste sa atong mga video link, maka-save sa video, maka-review sa atong mga video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, og sa atong Spotify, og ang High MB sa ato ang FB no. Ato ang download link nga MP3 files na plus na to ni siya
no? Ma-download sa atong Webstar ang Spirit Star Caster Pod 2022, no? Spirit Star 2022.sulagkat.com. Na diri ma-download atong yesterday's episode ang MP3 Monday Lesson 1. Salago kita sa atong presence sa YouTube channel, no? Subscribe and follow sa ato ang YouTube channel. Make search, make history, no? Sa ato ang YouTube channel nga Bible Reading Marathon Journey 2022. Make search, make history, no? Make play atong live time na to 10 a.m. to 12 over high noon. O guman sa atong live, ngalanta kita sa atong Doctriner Bible Study in the Air, no? Tapos napay mga listener nga atong mapaminawan. Tapos ato na yung the review of the day sa kahaponon taman sa gabi sa atong katologon. Nga 326 426 729 9-11, no? Nga mga musipot diha nga mga oras ang ato ang the review. So man sa ato ang the review, ang ato ang week review, no, nga ato ang ma-review sa tibok na to nga ang tibok na to nga semana, no? Sa ato ang Friday maka-review kita sa atong mga nangatun-an o ang atong week review sa ato ang schedule nga Sunday, Monday o Tuesday makabalik ang ma-review nato, no, ato ang year review last year. Aman sa mga review, no? O subscribe and follow sa ato ang Spotify nga account, Spirit Star Caster Podcast Channel, o sa ato ang YouTube Music, ang https://anchor.fm /d40d42e4/podcast/RSEs. So inana na maad ang atong account sa atong YouTube music, no? O sugod na kita sa atong pagpamalandong. Magampo sa kamusikit nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. So magampo kita. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paaniha ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabut-on din hisyuta maingon sa langit. Hatagi mi karon sa pagkaon matag adlaw, sa ilo akong sumantang sa kami sa ilo man sa kautang kanamo. Ayo kami itugyan sa anulay kundi ilawas sa kami gikan sa dautan kay imo ang gingharian ug ang kaong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang pagpamalandong, no? Sa first part nato ato ang opportunity nga Bible reading. Magatiwas kita sa atong Isaiah 53. So diri sa naikamot, no? Pero nakasati kasi nati kita way power nato karon. So ato ang basahon, no, diri sa Isaiah 53. So kaba na inyong mga Bible, no? Sa pagpadayon natong basa sa libro ni Isaiah. Onya chapter 53. Ito mo na siya gimarkingan. Doon na kita sa verse 7, no?
O padulong kita patapos. Nagkanayon. Siya gidaog-daog apan sa diha na siya sakit. Wala niya bukha ang iyang baba, ingon sa usa ka nating karnero. Nga gidalangad to sa ihawan, o ingon sa usa ka karnero, nga naamang sa atubangan sa iyang mga magugunting. Mao man usab, wala niya bukha ang iyang baba. Pinaagi sa pagdaog-daog ug sa paghukom, siya gikuha og mahatungod sa iyang kaliwatan. Gisabangan na kanila nga nagpalandong nga siya giputol gikan sa yuta sa mga buhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Kang kinsa ngay ang hampak, o gibuhat nila ang iyang lubnganan uban sa dautan, ayang kamatayon uban sa mga dato. Ngani siya wala makabuhat ug pagpanlupig dihay limbong sa iyang baba. Apan nahimutan ni Jehova ang pagsamad kaniya. Iyang gisakit siya. Kung ikaw mohimo sa iyang kalag nga usa ka halad, alang sa sala siya makakita sa iyang kaliwat, siya mo pa halugway sa iyang mga adlaw. Ug ang kahimutan ni Jehova mutubo sa iyang kamot. Siya makita gikan sa kasakit sa iyang kalag, og matagbaw pinaagis kay balo sa iyang kaugalingon. Akong alagad nga matarong magapamatarong sa daghan, o siya mapusan sa ilang makasalanan. Tuwa ni hatagan ko siya og usa ka bahin, oban sa dagko og oban sa mga mabaskog. Siya magabahin sa mga inagawan, tungod kay iya nga gibubo ang iyang kalag ngadto sa kamatayon. O sa giisip uban sa mga malapason, bisan pa iyang gipas-an ang sala sa daghan, og naghimo og paglaban alang sa mga malapason. So mano na ang ato ang oportory nga Bible reading na human na kita, no? So ugma mag-emphasize na kita sa English nga gititulan because of what lies ahead. Lago kita sa tong second part atong youth devotional sa Leviticus, no? Magbasa kita og 4 ka paragraph sa atong chapter 34, the invitation. There are many whose hearts are aching under a load of care, because they seek to reach the world standard they have chosen in service, accept with perplexities, adopted its custom. Thus their character is merged and their life made a weariness in order to gratify ambition and worldly desire. They want the conscience and bring upon themselves the additional burden of remorse. The continual worry as wearing out the life forces. Our Lord desired them to lay aside the yoke of bondage and invite them to accept His yoke. He says, my yoke is easy and my burden is light. He bids them, seek first the kingdom of God and His righteousness. His promise is that all things needful to them for this life shall be added. Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus says the end from the beginning
In every difficulty, it has its way prepared to bring relief. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us. Oh, narang parasig, no? Nga nakon sa 1,000 ways, no? Of which we know nothing. Also accept the one principle of making the service and honor of God supreme, while find perplexities vanish and plain path before their feet. Learn of me. Oy, padulong paghihapon na to ang sumpay ato ang kitex, no? Says Jesus, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest. Where to enter the school of Christ, to learn from Him meekness and lowliness. Redemption is that process that waits the soul as trained for heaven. This training means a knowledge of Christ. It means emancipation from the ideas, habits, and practices that have been gained in the school of prince of darkness. The school must delivered from all that is opposed to the loyalty to God. In the heart of Christ wherein perfect harmony with God, there was perfect peace. He was never elated by applause, nor dejected by censure of disappointment. Amidst the greatest opposition and the most cruel treatment, he was still of good courage. But many who profess to be his follower have an anxious, troubled heart because they are afraid to trust themselves with God. They do not make complete surrender to Him, for they shrink from consequences that a surrender may involve. Unless they don't make the surrender, they cannot find peace. It is the love of self that brings unrest. When we are born from above, the same mind will be in us that was in Jesus. The mind laid Him to humble Himself, that we might be saved. Then we shall not, by seeking the highest place, with a desire to sit at the feet of Jesus and learn of Him, we shall understand that the value of our work does not consist in making a show and noise in the world, and in being active and jealous in our own strength. The value of our work is in proportion to the impartation of the Holy Spirit. Trusting God bring holier qualities of mind, so that in patient we may possess our soul. So mga itong desire videos, largo kita sa itong devotional for all. Baka maling mo talis, we forget. Ang title nato sa July 1, Insert of Proper Education, Part 6. A new heart also will I give you, a new spirit will I put within you. Sa Ezekiel 36:26. It is not only individuals that need new heart. Sometimes it's institution also. So it was with Adventist education. During the 1870s and 1880s, as it searched for its proper rule in the church. Yesterday we ended with Ellen White's powerful call for reform in the torturing battle Greek College of December 1891. She feared that it was being torn away
from the original design for 1 or 2 years past. There has been an effort to mold our school after other colleges. The moral and religious influences should not be put in the background. If a worldly influence is to bear sway in our school, then seal it out to worldlings and let them take the entire control. And those who have invested their means in that institution will establish another school to be conducted not upon the plan of popular school, nor according to the desire of principals. The teachers put upon the plan which God has specified. God has declared His purpose to have one college in the land where the Bible shall have its proper place in education of the youth. In their hard-hating presentation, Ellen White especially emphasized the role of the Bible and need to get back on track with the goals of the founders. The little attention she proclaimed has been given to the education of young men for the ministry. This was primary object to be secured to the establishment of the college. She was not against the art and sciences. To the contrary, she advocated the study of the broader field of knowledge, but at the same time, to learn the requirements of His Word. It was mere study of books that she objected to. Such education can be obtained at by college in the land. Ellen White encouraged a more comprehensive learning, one that saw everything from the biblical perspective, as educating power the Bible without rival. As it challenges students to grapple with difficult problems and illustrate the comprehension their minds, here was a call to put Adventist education back on track. Orang padasig, thank you, Father. Ampo niya for the prophetic voice in our past history. Help us to hear that same voice as we move through this day. So, mana kita sa atong mga devotional per second og third na itong part. Marago na kita sa ato ang mga sabat call, no? Atong fourth part, fifth ug sixth na itong part. Sa inverse dayon kita, mubura ta karon kay wa pa gani ni isa ka oras, no? Sa inverse na kita ato ang third quarter nga title sa ato ang lesson 1 nato nga series, no? Atong third quarter nga theme, the book of Exodus. O ato ang lesson 1 nga series karon nga semana, growth, a blessing and a curse. O sa pagtubo ko, no, na ang blessing napud ang curse, no? Di ba naman po yung mga blessing is in disguise, no? Nabat yung nagkita nga kanang X kay bali X, no? Ni para siya nya kay grab driver man ang iyang kuan, ang iyang katong iyang X. Ay nagsakay sila sa duha, no?
Medyo ko, medyo ako kala, awkward. Di ba, no? O, saan ka? Ako ang driver mo, no? Okay, balay nana. Nangutana na yun nga, kaninong karto? Akin. Yo, iniwan mo ko, nakabili ako ng kotse, nakabili ako ng house, di ba? Malas ka talaga sa akin. Di ba, no? Umana no nga, bising course kibali kay na ay masakit, kasakit nga pag-aagian, no? Pero maupod ang imuhang pagtubo, di ba no? Murag kuan ba mga trials, di ba no? Ug ang resulta man gud sa after trials, mo na siya ang blessing, no? Di ba pareha kang Moses gyud, no? Kay kang Moses man ni, no? Nga katong course and blessing nga para gyud makagawas ang mga Israelite moagi sa atong course katong tulo ka plague, no? Bering si Moses nga natungha si Moses pinaagi pod sa course kay kato naman to ipamatay naman tong mga gagmay nga mga bata nga lalaki, no? O may na lang to kay na himutan siya sa kanang kuano sa anak ni Pero, no? Cute gid nga pagkahimugso si Moses kay ganahan man ang kanang anak ni Pero, no? Niya kung dili to siya cute sa ula lang. Lo, ito galahat to ang prinsesa, no? Diha na to makita nga ang pinili gid sa Ginoo di siya basta-basta, no? Kadawat-dawat sa tao, kadawat-dawat mo gid sa iyang pagapilion, no? Nga mahimo niya nga galamiton. Bising bata pa gani, no? Nahibuan kaniya sa bata pa, no? Nga nasa gamiton nga bata pa nga luyo sa course nga gi-declare nga pamatyon ang mga lalaki nga mga bata wala na to halagway mga porma ba sila di mga porma ano? Pero kay naluoy magito ang prinsesa, no? Ng anak sa Pero giatiman si Moses o ato pa ning padayon, no? Ang growth, blessing and curse. Daghay tikso diri pabasa. Basaon ba ni nato ni tanan? Oh, alam nyo na ang ato ang gamiton. Pero at this juncture, no, sa ato ang pag-ready pag-ukab diha sa atong application. At this juncture, intermission, kay naka isa ka oras na kita, no? Di ba? So, kaon. kaon. Ay makapamahaw diha sa ihang pagmata, no? Makapamahaw. Og sa atong paniudto, makapaniudto na pud sa ato ang ting paniudto. Sa ato ang kahaponon, makapanihapon sa ato ang panihapon nga sa iyo. Tapos atong panigabi, panisay City 8 BGS. Pangatulog, gatasing kapiying, watering, comfort. Padayon sa kami sa inyong mga kalanon kay magkalanon pa kita diri sa ato ang lesson nga espirituhanon. Mga ka-apply, application natong gamiton mga ka-apply. I-search sa ato ang Play Store. Sabat ko lan PM, no? Download and install, i-open pag nasa home, i-click din to ato ang inverse. Katong the book of Exodus, i-click din ng lesson 1, July 28 to June 28 to July 4. Pag-click mula ko na siya, in-speak na rin kita, alam na natin, no? Alam na ng lahat. Ang July 1. Kato na pong mga estatwa dito nga nangi para sa arsag mga bato. O niya na ay kanang nag-ingkod-ingkod pod, no? Ang mga bantay siguro na kibali, no? Sa katong operation panahon nila Moses. Kanino na ani siya nga lugar. Sa sunod na lang nato na kung ano na nga lugar, no? Pareha to ang Mesopotamia, no?
So, ang ipabasa diri, how do the following verses explain the history and the suffering of God's people in Egypt? Uy, maiksin ko no. Studying the Israel timeline sa Exodus 12, 40, parang sa 41. Sa piring man yun, no? Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. O nagdwelt sila sa Egypt, no? 430 years. Taas kina siya, no? Kibali pila ka century, 4 ka century, no? Ang niagi, tapos napoy 30 years. Century ba ng 100 years, no? 10 man ang decades, 3 ka decades. No? 4 ka century, 3 ka decades, dekada. And it came to pass at the end of the 430 years, even the same day, it came to pass. Grabe mo yung kag-century. Mo nang kinatasan nga kinabuhi sa gikan sa iyahang pagkahimugso hangtod sa pwede na gani na maabot, no? Kay 80 lagi to, no? Pero mao na siya, no, nga murag kuan na ba, no? Upat ba ka generation? Beato daw siyang 8 times, ibutan na lang gid nato sa 80, murag panahon 80 ra man gyapon to, ano man gyud nag 100 copy na anak nila pag abot nila ni sa Israelite nila ni Joseph, no? So ato siyang kuanon ang taas-taas na siya, no? Ang 80 times 4 kibali ikaupat na nga henerasyon, no? 80 times 4 320 raman, no? 80 times 5 o kana 5 ka generation o nya plus 10 plus 30 nga years, maabot naman na sa iyang kuano o kadto ang 30 nga years sila na to ang mo 6 na, no? So mao kibali ni ang ato ang nasuta 5 generation gid kibali, no? Pag-abot nimo sa Egypt katong namalhin ang Israelite kay gidala ni Joseph. O nya 430 years man siya. O nya ang lights one kibali diha sa tao, mao naman to ang gibanggit ni David, no? Nga 80 ang pinakataas nga lights one, no? Kay hangyo-hangyo lagi 70 raman to, nya hangyo-hangyo 80, no? O nya mao to kabat ang 5 ka generation, no? So kuan no? Grabe. Layo na kayo nga kay 5 na siya nga henerasyon, no? Ika-5 na siya nga kanang kaapuhan kibali, no? Kibali kang Abraham, no? Kang Jacob, no? Kay si Jacob man, no? Auto nga di ba dito magkuan sa anak naibanha saan siya nga parid, di ba mo July man ta, no? Unsa na event sa July 2, no? Pero padayon na ta diri sa atong kaano kay mao to, no? Nga ang anak ni Joseph, sila Manasi ug Ephraim, sila ang first son, no? Kibali nakalingkawa sila murag fourth son na kibali nila
nila Ephraim ug Manase, no? Pero ang gadala lang gid sa ngalan, ilaha lang yun nga ngalan, no? Kay sila naman ang mga bida, no? Di ba? So, mao gyud ba ng paghanduraw sa taas gid nga years, no? Nga 430 years, no? And to pass in the end of the 430 years, even same day, it came to pass that the host of the Lord went out from the land of Egypt. Oh, host of the Lord, no? So, makuan gid nimo ni nga kasaysayan, ambot, no? Kanang sa Bible, murag na siya pag-study, no? Dili kibali nga si Moses, no? Si Moses pa ba ang gapamulong diha, no? Or study na lang na siya, no? Nga nahibaluan nga 430 years. Sunod ang 1 Kings 6:1. And it came to pass in the 480 years, o na 480 years, kadto nang isamada total na nimo nga 6 generation, no? 80th years after the children of Israel were come out to the land of Egypt. O dugay kay no? In the 4th year of Solomon reigned over Israel, and the month of Sep, which is the 2nd month, that began to build the house of the Lord. O, nakunik na po ng pagbigan, no? Sa Galatians 3:16 ug 18, mana po nang gisaysay ni Pablo, no? Now to Abraham and his seed were the promises made. As said not to the seeds as the many. Ay, mauday to, no? Ang ipasabot niya nga seed kay, di ba nato na hibaw-an nato nga 430, 480, no? Kung dili na siya matarget nga kinsa na siya nga seeds, di ba? Kay moabot og 6 generation, no? Di mag-abot-abot ay ito sa iyang mga apo, no? Pero ang papunto gid diri ni Abraham, isa gid siya katao, no? Seed, no? Where the promise made, said not, and the seeds as many, but as one, unto thy seed, no? Which is Christ, o Christ kibali, no? Propesya pagingunyag, unto thy seed, no? Nga isa lang. And this I say that the covenant that was confirmed before the God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of none-effect. Sunod, Israel affliction in Egypt. Ang affliction nila sa Leviticus 26:13, I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be bondmen, and I have broken the bands of your yoke, and made you go up upright. Ang manang ipasantok no nga, sige nagpabuhi no sa mga Israelite. Deuteronomy 4:20. But the Lord had taken you and brought you forth out of the iron furnace. Ay, dito sa ilan ni iron furnace, no? Even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day. Una, dako gid kibalik kung kuan diha ba, nakautang na ang mga Israelites, no? Panahon pa sa Egyptian regime, di ba? Regiment sa Egyptian nila, no? Kay di lang ka kon nga
Kanang magkuha ka ba nga Egyptian, Israel. Pero kung mo da itong basahon, naliman ba ka ito? 480 years, no? Di ba, pero na imong edad diha, no? Ang kinatasan, 80, no? Kibali, imo nang, mo to, no? Ika, 5th generation na kibali ni mo na kabuhi sila perting dugaya, no? Sa ato kay kuan mata karon 2025, no? Oh, maglagal yun, lo? 2025 mata karon, no? O niya, kanto kay bali, no nga, 430, no? Years, ato ang 2025. Plus na to, no? Mo plus ta og 430 years, aha na ni. So ato siyang kuanon. So mahon, no? Sa 2025 plus na to ay 2000 naman ni 2025 plus na to ang 430. Aw tanawang mausab lagi, no? Dili na siya sa 2020 kundi dito na kibali siya sa 2455 o perting layuan na kayo na, no? Mga andoy na ganito makairog lang ang ato ang kanang generation nato, no? Kay 2020 mata karon, no? Mo 2101 wala na, no? Lahi na po ang magkinabuhi sa kalibutan, di ba? O ya, lahi na po itong magkinabuhi sa 2201, lahi na po sa 2301, no? Sa 24, grabe yun, no? Pero ang counting sa ato ang mga Israelite, mao lang to ang years, no? Kay dili man nato siya makuan kung unsa gyud ang mga years, no? Sa ato kay laman tay target nga years, mo na ka dili to pagasugdan gyud sa atong years nga. Kung ano ni mo layo pagig kayo, no? Kung maghuna pa ka nga kanang kaluwasan, moabot ang Ginoo. Kung imong hunahunaon ang panahon sa Egypt, kanang Exodus, makuha nila ang Exodus, laliman ba ka to 430 years. Karon kung maguna-una po kag 430 years, dugay gihapon kayo pagawson sa Ginoo, no? Di ba? Kung ipadayag lagi din mo nga maabot na gid siya, no? Magampo siya nga maabot nang tala kag Ginoo, Lord. O ya, basihan ang katong sa Exodus, dugay pa kayo. So balahin kita, Deuteronomy pang gihapon, Deuteronomy 26, 4 og 10. Uy, kini kay Assyrian. And the prey shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the Lord thy God. And thou shalt speak and say before the Lord thy God, Assyrian ready to perish was my father, and went down into Egypt and sojourned there with a few, and became there a nation, the great, mighty, and populous. And the Egyptian evil threatened us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage. And we cried unto the Lord God of our fathers. Mamoro may Exodus lagi, no? Pwede may the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. Uy, mauday ito lang ko ano, affliction, labor, oppression. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand, with an outstretched arm, and with a great terribleness, and with a sign, with wonders, and hath brought us into the place, and hath given us this land, even the land floweth with milk and honey. And now behold, I have brought the first fruit of the land, which thou, Lord, hast given, and thou shalt see it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. O mao na ang gipadasig, no, sa Micah
6:4. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servant. And I sent before this Moses, Aaron, and Miriam. O diha sa may kanabanggit, no? Di ba importante magud na siya katong operation panahon nila sa Egypt, kay bisig sa 10 commandments na man na mao man na siyang first gyud nga tandaan nimo sa 10 commandments, no, nga gilawas sila kaluwasan kibali, no, mao nang una gid nga kaluwasan sa Israelite kadtong gipagawas sila sa Egypt, no. Ikaduha naman ang pagpakamatay sa krus ni Jesus Christ, no, o mao to ang ilahang tandaan, no, ang kaluwasan nga from Egypt to the promised land, no, nila, no, mao na siya nga kung hinumdum ka og 10 commandments, mapil gini mo og hinumdum ang Exodus, no, di ba, naghihapon sa kaliwatan kibali ba, no, kay generation baya ang atong kanang topic, di ba, no, di pwede na po ka nga di ka mo largo sa katong katubsanan nga gihimo ni Jesus Christ. Dito paghihapon ka sa katubsanan sa Ehipto, no? Kay dito man to ang iyang kaliwatan. So, sa pay mong idugang, what other verses promises come to mind in connection with Exodus 1? O journal mga classmates, review your verse, your memorize from Exodus 1. Humana kita sa ato ang in-verse mga classmates. Sila na patubag ato, no? Kamusad, may reviewon na ba ito atong memory verse? Malargo kita sa ato ang cornerstone connection. Sabbath school na kita sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. Atong third quarter, the Jesus walk. Digid ni siya Moses lang largo. Kundi sa Ginoo na gid ni, no? Ato ang pagatun-an ni ini nga adlaw sa Tuesday ang sinulat ni King David, no, Psalms 139:4. So mangita kita kay David diri. So maura ni, for there is not a word in my tongue, but lo, Lord, thou knowest it altogether. Uy, ako no iyang word, no. So kabay nyo hang mga Bible diha mga higalag mga kaigsunan, no. Salmo 139. Kaya atong basaon sa Bisaya. Verse 4, no? Nagkanayon dili kay walay mausa kapulong sa kung dila, kundili o Jehova anaa karon ang tanan hebaluan nemo. Kumaudi ay nang gipa kuan yan, no? Noon sa atong gipang pamulong nahibaluan sa Ginoo, no? Nahibaluan ang tanan. Consider this quote originally does not consist in saying what no one has ever said before, but saying exactly what you think sa James, no? Oy, ang gasulat James Stephen. Quotation rin, no? Nga originally does not consist in saying what no one has ever said before, but saying exactly what you think. Kay kato ang gipasantop, no, nga nahibaluan ako, no, ang iyang ipamulong. Oy, maor man na nadikit man ning Wednesday diri, no. Mubo ra gid kayo, no, ang iyang gipasantop, no. Nga kahibalo ang Ginoo sa atong mga gimpang pamulong, no. Manaliha kita sa atong cornerstone connection. Dira kita sa baskol na kita sa atong mahamtong, no, atong third quarter.
nga short nga title Exodus. Atong long title Exodus Journey to the Promised Land. Atong lesson 1 nga series nga title karon Operation. O ang iyang high nga title The Background and the Birth of Moses, no, sa Operation. So magatuon na kita sa Tuesday, July 1, the Hebrew midwives, ay mga midwives na din mga kabro. Browse atong mga browser mga kabro. Browse. Sabat school na tabit na tayo is last in. Anya, makita tong ato ang image diha nga lays nga Exodus ga taas og kamot si Moses iyang pati gadalag sungkod kikilatan kikilatan ga aura-aura og yellow. O i-click na siya, no, i-click ang ato ang lesson 1 tapos i-click na yun ang Tuesday, no, para magtuon na kita sa ato ang mga midwives, no, sa panahon sa kinabuhi ni Moses. Atong pagkaton the Hebrew midwives mao Hebrew di ay sila. Mao gid nga. Di masulod si kuan pero no kay ang mga Israelites nga morag ang si tawag ana nanglangyaw, no, di ba? Operation mata na sila pero morag nanglangyaw kay daghan kay sila, no, ni ambot nila kay sila daghan, no. Pero kanto di ay mga nanglangyaw, ang ila day mananabang Hebrew di ay siya Egyptian, no, kung makuha nato ni siya. Mato nga masupak gyud ang pero, no, kay diri man siya modapig sa Hebrew niya. I fear the Lord, no, pagyud. Sa ato sa taon, one cannot understand the book of Exodus without presupposing that the teaching of Genesis, the Jews moved to Egypt. And after the time, the great prosperity and peace, they were enslaved. Oh, na-enslaved sila, no? But God did not abandon His people to their problems, even though it may sometimes have seemed so. No doubt, many of the Hebrew people despaired of their plight. Yet in the time of distress, God comes to help with His mighty hand. Our Lord encourages followers. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and shall glorify me. Sumaon na ang ihag yung gikunik, no, nga mangayo tagtabang sa Ginoo panahon sa kalisod kalisdanan og motapos gidi ay nga i-glorify nimo ang Ginoo, no, kung naay mga kaluwasan nga nahitabo, no, panahon sa mga rescue, di ba? To God be the glory, di ba, no? Pasalamatan nimo ang tao nga nagluwas og imuhang pagadaygon pod ang Ginoo, no? Read Exodus 1 to 9 palong sa 21. What carol did the faithful wives play, and they are remembered in history. Mubo ramang gud ni siya ang kuano atong Exodus 1, pero nabasa naman nato nino ang istorya ni ana. So ito ka na saysay. No Pharaoh has name in the book of Exodus. O wala diha mabasa mga ngalan sa pero sa Exodus sa Bible gid kibali no, pero sa study na naman toy nakuha nila nga ngalan si kinsa to Tatmos, no, pero sa kanang Bible manggod pod ang kuan
dako kay dungog, no? They carry the title of Pharaoh only, which means king. The Egyptian believed that the Pharaoh was a god on earth and the son of God Ra or Osiris or Horus. Ra is considered the highest Egyptian deity. Ay, napod sa Ra, no? The son of God himself. Amo na ilang mga deity, no? Ra. Yet, despite all this power, this God was not able to force the midwife to go contrary to other conviction. In fact, in contrast to the nameless Pharaoh, whose midwives are named Shipra and Puah. Mabasa ko no gid na sa Exodus, no? 1:15, then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives. Hebrew gid, no? One of them was named Shipra and the other was named Puah. Puah. Kung kuan pula, read. Then Puah, P-U-E-H, no? They are highly esteemed because they feared the Lord. Pero wicked command has no effect on them, because they respect the God more than others of earthly rulers. Napadasig diha kang Pablo, Acts 5:29, but Peter and the apostle answered, "We must obey God rather than men." Those God blessed them with their own large family. What a powerful testimony to the people. This woman, regardless of how little they knew of geology, did only what was right, but chose to do what was right. Kibali na action gid, no, sa nahibaluan nila nga sakto, no? Gi-action gid nila nga sakto, di ba, no? Wala gyud kanang rason kibali, no? When Pharaoh saw that his plot had failed, the commanded the Egyptian to kill at male babies born to the Hebrew. They were throw them into the Nile River. Ay, Nile River man di ay ang bida diri. Nga ilabay ko no sa Nile River. Grabe, no? Nadayon ka na siya. Ang pagpanglabay sa mga bata. Probably as an offering to Happy, the God of Nile. Ay, maupod ko rin kay napod ay kunik ato sa deity nila, no? Kang Happy na pod. And also the God of fertility. This is the first recorded time that the Jews are to be killed only because they are Jews. The purpose of the decree was to subdue the Hebrew, to annihilate all male descendant, and to assimilate the woman into Egyptian nation. Ay na din na siya at bang, no? Ang annihilate, no? Abay, Bisaya. Bisaya, Google. Annihilate. Pagpuo or pagkuha, no? Pagpatay, no? Ang ihang atbang antonyms, assimilate, no? So ni pagbuhay, assimilate. Pag-assimilate. Talaga ito. Pag-assimilate, no? Diyan ta, meaning na lang ta. To take and make a part of the basic knowledge, something learned from others so that you can use your own. Amo na siya sa assimilate, no? Nga magamit pa tong mga lady, mga lad nga bata, no? O niya katong mga bata nga malaki ipuo, no? Or tapuson sila, no? Kay mauto, no? Nga na ay annihilate, no? All males descendants and to assimilate the woman
and to Egyptian nation, thus ending the trait of the Pharaoh believed that the Hebrew opposed to his nation. Magtapos na kita sa ato ang pagpamalandong, ato ang conclusion question. To finish the day. Oy, init ra ba ka kayo karon no? Amping-amping diha. Kay high na to 32 degrees, ang lowest na to 23. Kaulapan cloudy. Sa conclusion question. Kaya dito man atong ano, ato ang mga topic sa midwives. The midwives not only knew that the right action was to take, but they took it. What the obvious message here for us? Mauto no nga kanang di gini mo maling lang, no? Namagod sila ay gi kanang kahadlukan jud nga buhi nga Dios, no? Nga bising manglimbong lang, no? Di ba? Bising manglimbong lang sa hari nga si pero di sila mohimo, no? Nisulti ito sila sa kanang hari nga di nila makaya, no? Unya ni rason po to sila nga dali na daw kuno paanakon ang mga Hebreo kaysa Egyptian, no? Marong kuan siguro niya, bragason sila nga. Kung amo nang himuon, mahibaw-an jud mi, di ba? Mahibaw-an jud mi nga mapatay ang bata, di ba no? Nga abot sa nila pagpatay, no? Sayo pon baka nila pag putol ang pusod, di ba nga? Imbes pusod ang putlon. Dito maapil ang unod, di ba no? Di grabe kriminal, hapon kayo, no? Kay midwives good na, no? Mag pagawas na yung kag bata, pwede yung ka ngilngig kayo na, no? Nga kung midwives ang imong pahimuon ni ana, no? Or bising ang midwives so ingon ang midwife. Kuan ba ya ang Israelite ang ilaha ba yang moto nga multiplied? Wala gyud atong panahonan karon nga magpa-abort, gusto nga i-abort ang bata, di ba no? Pero panahon niya na sa Egyptian dito sa Israelite, buhion gyud ta ilang mga bata, no? Bahala ra sila, captivity sila, di ba? Lagi ko aron kay gisaad sa Ginoo nga maning gisaad sa Ginoo nga padaghanon among kaliwat. Ginoo ra gyud paigo ani, di ba no? Wala gyud siya mingon nga ligid ka kuan bato ka ligid ka kuan ang kanang mga manaba nga maingon ang manaba nga sa may gusto ba ni buhion ang bata o kanang di na ka mag-atiman ani, di ba murag anak ba no? So di sila maka-approach niya na kay ang utok gyud sa mga Hebreo, no? Sa mga Israelite nga buhion gyud ang bata, no? So mo na lang to ni rason na lang gyud sila sa kampero nga di nila mahimo na, no? Kay lively ang mga babae sa Israel, no? Labi na sa mga mag-aanak, no? Nga kalipay man nila ang ilahang anak, no? Di man sila mayon nga di sila gusto nga di na sila manganak, no? Kay kapoy buhi wala no? Abot siguro sa Egyptian wala gusto siguro ni ala like abortion, no? Pero sa Israel wala abortion dito, di ba? Doble makasala ang inahan, makasala pod ang mananabang, di ba no? Ato nga nilikramo sila sa nga di nila mahimo, no? Pero sa atong kapananan mao pod na ang ato ano nga kanang compromise ba? Lisod pod na ginang compromise, no? Nga nahimo man ni nga posisyon man ni gihapon, no? Nga makompromise ka unsa nga posisyon ang imuhang paga sudlan, no? Oy makuan ka ambot tinuod pa, no? Narabay gigipos nga mukuan ako no ang DepEd. Lawag gyud baga laay na AI na po mga piki nga manghihatag og announcement, no?
nga nag-declare kuno ang DepEd nga anak kuno'y klase sa Sabado. Ano? Lisod po na no kay ang tan-awon magud na sa ato ang saligang batas no nga dako-dako pod ang role sa religion. Gitahod pod na siya no. Ang role sa religion namagoy religion ana nga di ba labi na sa atong kuan nga ang Ginoo pagid ang naghatag niya na no. Religion or ang Ginoo naghatag nga magpahulay sa adlong ipapahulay. Kung imo nang himuon as government ka nga magpa-eskwela ka og Sabado, gilapas nimo ang Ginoo og ang role of religion na pug kay naigo, di ba no? Mao nga timbang-timbangon paghihapon na sa ato ang kanang saligang batas ni ana no, mao to nga piki ra siguro na siya no. Pero mo na no atong gikuan nga dili kita ma-compromise no. Og mukan kita no mo explain gid kita sama sa tuang mga midwives no. Kung unsang sakto di ba i-aplikar gid kibali no. Mo to nga ma-aplikar di ba na man ay nakiglaban ana kay katong gibagsak siya sa iyang professor no. Naglaban siya dagan siya dito siya sa korte, nakadaugan ito siya no kay mao man to ang kana no nga kundi ka magtahod sa religion mabungkag ng dagan sa imong pamalaod, di ba? Di na po na nimo tahodon ng relihiyon sa other diha no nga imbes na ay gikuan nila di ba no. So mao na nga naagihapon na siya no nga ibabaw gihapon na siya ang ato ang religion no. Kaya labi na ang religion man God no connected siya sa kinalabuan nga government sa atong nasog no. Mao na siya nga di siya basta ma-compromise no, di gid siya dapat ma-compromise og mao na ato ang gipadasig no nga sama sa atong mga midwives nga daily magpa-compromise ang ato ang mga Hebrew midwives. So diha kita nagtapos no sa to ang pagpamalandong og magaampo na kita magampo kamo secret nga prayer silent nga prayer sincere nga prayer Paul. Maamo kita, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth. As in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang benediction, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, the gods of gods and the lords of lords and the kings of kings. To God, all be the glory and God bless us all. Daghang salamat sa pagkaminabag sa niya itong tulamanon. Ang pagpalandong sa iyang pulong matagalaman tagabi, maukinin yung Bible study na sa study on the words. Marathon lesson karoon, commune by God, I will gusto sa hyptal, dedication ng 7 part, anong textuality sa niya itong presentation. Presentation nato live of the hour, the review of the day, week review of the week, the review of the last year. O dili kita layo no sa ato ang bago na kita nga bolan sa ato ang third quarter nagkita sa atong kalendaryo no sa atong pagbahin. O ganiya kita sa July 1 ato ang series karon nga gabi-gabi nga mga wali ang atong stewardship nato gyud nga wali sa atong makasimbahanan sa gitalaga nga mga location no sa ato dito man kuno sa Golden Ribbon ang ato ang stewardship no. So ato ang gabi-gabi nga series sa atong channel ang The Art of Waiting ni Pastor Donald Perin. Sabaybayan nyo gabi-gabi no so antod sunod higayon. Ang Diyos magapalangin kanatong tanan og maayong adlaw tanan, dalaygon ang Diyos.